Nang nag-trending na nga ang naganap na pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, na kung saan mga minor pa ang nakagawa ng krimen. Abay yung mga pink at loyalista, isinisi na naman sa mga Duterte. Abay naman na daw ng mga kabataan ngayon ang nangyayari ngayong krimen. Tinawag pa nga nilang culture of violence. Diyos ko po, lahat na lang yata ng mangyayaring masama sa Pilipinas ay isisisi na naman at ididikit sa mga Duterte. Ito kasi ang sabi ni Steve Fabs, Real Talk. Kaya nagkaroon ng school shooting sa Leyte ay dahil sa culture of violence na pinauso ni Tatay Dugong. Ito na yung unintended consequence ng DRUG war. Never na naging pre-violence si BBM. Nirerespeto niya ang buhay ng tao. Ito pa yung post ng isang pink. Ang sabi ni Benj Ramos, hindi pinanganak ang mga bata na naniniwalang okay lang pumaslang gamit ang baril. May nagturo niyan, may napanood sila, may tinularan sila. Yung nag-normalize niyan, nasa ICC na. Sa panahon ni Duterte, itinuro sa maraming kabataan na okay lang pumaslang basta may baril. Hindi dapat maging normal lang pagpaslang. Hindi dapat lumaki ang mga bata na iniisip na normal lang ito dahil nakikita nilang may gumagawa rin ito ang mga pulis. Hindi na rin ako magugulat kung sino ang ibinoto ng mga magulang niyan. Wow! Grabe naman makapanghusga. Ang mga pink talaga, no? Porque may mga ganitong senaryo, ididikit na naman yung mga AJK, mga at isinisi pa sa mga Duterte. Ay Diyos ko po, yung dalawang batang lalaki na ito, na mismong suspect sa pamamaril doon sa school sa Leyte. Gaya ng nakikita nyo sa screen, ito yung mga conversation ng dalawa na talagang alam nila na hindi sila makukulong at hindi mapapanagot dahil nga may batas na poprotekta sa kanila. Ito ang sabi ng isa, I just realized if we get caught and placed in juvenile, we could participate and act change. Ang sabi sa pangalawang screenshot, minors can't be charged. Yeah, we can be charged, but it says it will be handled different since we're minors. They could release us at 18 to 21 if we really change inside. Since 14 pala ako, ikaw 15. So base sa mga conversation, planado. Plinano ng dalawa, ang pag-iisip nila ay parang pang-kriminal na. Matatalino. Nabasa nyo naman. Matatalino ang mga batang ito. Alam nila na hindi sila makukulong dahil sila ay mga minors. Kaya nga mas nakakatakot sila. Dahil sila hindi natatakot gumawa ng krimen, pwede silang gumawa ng krimen. Imagine mga bata pa to, pero criminal minds na ang meron. Kaya ako opinion ko, Senator Kiko Pangilinan, review your law. Review the juvenile. Kung may maaaring i-amend, agad-agad na po. Ang problema po kasi sa batas na ito, wag po kayong masasaktan. Ay lusot po ang mga minors. Kaya ginagamit na rin po ng mga adult criminals ang mga minors para ligtas sa mga illegal activities. Nandiyan yung mga snatching, akyat bahay gang, minsan pa nga sa mga ipinagbabawal na gamot, activities. For example na lang po, kapag ang minor pumasok sa tindahan ninyo, ninakawan ka, nag-shoplift, hindi po iyon makukulong. Pauwiin lamang ng mga polis after logbook. Kasi minor nga po. So kawawa po yung mga minors na ginagamit sa mga illegal activities. At lalong-lalo po, kawawa po ang mga mabibiktima nila. Biruin mo, sinabi pa mismo ng dalawang minors sa Tacloban, yung ginawa nilang mass shooting, na okay lang daw sa kanila ang pumaslang dahil protected sila ng juvenile law at iba raw ang batas para sa kanila dahil menor po sila. Kaya nga heto ngayon, Senator Kiko Pangilinan, narinig mo naman mismo o nabasa mo naman mismo sa mga pahayag ng dalawang minor na ito na nakagawa ng krimen ang kanilang mga rason. Hindi sila natatakot gumawa ng krimen kasi nga protektado sila ng iyong batas. Kapag po ang mga minor ay nakahawak po ng baril, may access sa mga baril, tapos naniniwalang hindi sila mananagot, abay ang buong komunidad po ay nasa panganib. Ang mga magulang hindi na po nila alam kung ligtas pa ba ang kanilang mga anak sa paaralan,
sa kalsada, kahit sa mga sariling barangay. Abay, Senator Kiko, kailangan na po itong tutukan ng seryoso, agad-agad. Na sana'y malinaw at walang palusot. Hayaan nyo na pong masagasaan ang inyong ginawang batas. Dahil yung kung may babaguhin man dito o idadagdag, ay para po iyon sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Hindi naman po pwedeng ginagamit ng mga kabataan at hindi rin po pwede na ginagamit ng mga kabataan ang batas na inyong ginawa bilang panangga para po gumawa ng krimen. At dahil po dito sa batas na ito ay matagal na po palang binalaan ni dating Pangulong Duterte na magkakaroon po talaga ng problema sa batas ng juvenile law na ipinasa ang juvenile law ni Senator Kiko Pangilinan. Panoorin natin ang video na ito. May isang senador, Pangilinan. Ayun. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below. Below 9 rather. Below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o ano, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that? Walang takot. Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Ito na nga yun. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanongin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan? Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kayan talaga ang mga ito siguro pareho lang utak. Ito si Pangilinan. Talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag na-aresto, they are brought to the DSWD. Because, because, galit ako galit ako kay Pangilinan, actually. Hindi galit na Hindi galit na natawa ko doon sa talaga ako pag yung baso. nasanay, mayor.
Na, yung helpless. Helpless ang public, helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ngayon, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Oh, sasayang lang Sino oras. ng pulis? Sinong nag-ano niya? Sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki Exempted. yan. Marami yan sila. Yung nakikita mo noon na, hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape. 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng ano. Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Bye-bye. Bye-bye again. Ganon yan. Kasi kaya mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. It's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga bata. Mga minors. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na nakuha yung shabu. So, pagdating nung ilang taong ka, 16, umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag-alisto ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema. Buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon.
ang nanaglalaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay ng Nagagamit. so that may craving ang bata, the trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, well, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo akong... So ngayon, tanungin ulit natin ng mga kakamping. Kasalanan pa rin ba ng dating Pangulong Duterte ang nangyari? Nabarilan doon sa Tacloban? Gayong maliwanag sa video, matagal nang nagbabala ang dating Pangulong Duterte sa juvenile law na ipinasa ni Senator Kiko Pangilinan. At walang katotohanan na mayroong culture of violence na namana daw sa dating Pangulong Duterte. Bakit? Noong panahon ba ng Duterte administration, mayroon bang mga senaryo na barilan sa loob ng eskwelahan? Hindi ba ito wala? Ngayon magbitbit nga ng mga baril ay natatakot po ang mga Pilipino noong Duterte administration. Kayong mga nakagawa ng krimen ng mga minor ay protektado po ng batas na ginawa ng Senator Kiko Pangilinan. Kapwa nyo po pink, kapwa nyo po dilaw. Sinisi nyo pa sa mga Duterte. Grabe yan, parang sa lahat na lang ng pagkakataon, lahat na lang ng mga nangyayaring mali, masama dito sa Pilipinas, ay Duterte na lang lagi ang may kasalanan. Ano po kayo? Malilinis? Pero sa real talk lang tayo. Ang culture po ay nag-uumpisa sa ating tahanan. Culture starts at home. Discipline starts at home. Nangyari na po ang nangyari. Hindi na po natin mapapanagot ang mga minor po na ito na suspect sa pamamaril sa Tacloban, Leyte. At ang katotohanan, as of now ay protektado po sila ng batas ni Kiko Pangilinan. At sa nangyaring pamamaril doon sa Tacloban, Leyte, wala pong kinalaman doon ang dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte po ay nasa ICC na ha. Huwag na po nating sisihin ang matanda o kahit ang mga anak nila ng mga Duterte. Ginawa po ng mga minor yon, yung krimen na yon dahil kagustuhan po nila yon. Kitang-kita po natin, di ba? Planado nila. At alam nila na hindi sila makukulong o mapapanagot sa krimen na kanilang ginawa dahil alam nilang may batas para sa mga minor. At yun po ang disadvantage ng juvenile law na Senator Kiko Pangilinan. Sa inyo bang palagay dapat bang amyendahan na ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act No. 9344? Papayag kaya sa Senator Kiko Pangilinan dito? At anong masasabi ninyo na sinisisi na naman ng mga kakamping ang dating Pangulong Duterte sa nangyaring krimen doon sa Tacloban, Leyte? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.